Hello, happy savings. Imbes na mag-conduct ako ng meeting online at medyo busy, nanggawa na lang ako ng video to explain how to navigate our savings center group dashboard. So as you can see, ito yung ating dashboard. Ito yung first tab. Kiklik nyo to. Dito nyo makikita yung group dashboard. So group dashboard, summary ng lahat ng ating savings including earnings and interest at pag pinagsama yung combined savings at interest. As you can see, after our first payment schedule, ang total savings collection natin is 34,000. And since wala pa tayong utang or wala pa nag-incur ng penalties, wala pa tayong earning from interest and penalties, naka-zero pa siya. So if i-combine natin tong dalawa, at saka ito yung summary, yung YTD, Combined Savings and Earnings. Tatanungin nyo kung ano yung YTD, it's year to date. So summary siya from day 1 ng year hanggang magtapos ang taon, hanggang December 31st, 2026. Yan. So next tab is Members Tracker. Dito natin makikita yung hulog natin per payment schedule. Like this one. Meron tayong dito makikita yung number of slots per member, yung in-avail yung slots, ang payable per cut-off, at dito natin itatrack yung ating payment. So 115 after our first payment schedule, nag-reflect na lahat ng ating hulog. Then sa 130 kaya meron tayong entry because merong advance hulog si Tita May at si May and Frank. Okay, so kung pupunta tayo sa dulo, mapupunta tayo dito. There. YTD savings, so yan ang total ng savings nyo, year-to-date savings, running balance. So 4,000, Tita May, 7,000, and so on and so forth. YTD loanable, so ito yung loanable amount natin at the time, year-to-date. So ibig sabihin, as we agreed, for first quarter, times 4 ng savings, total mo ang pwede mong i-loan. Again, for first quarter times 4 ng total savings mo ang pwedeng i-loan. Kasi ang usapan natin, savings-based, hindi tayo slot-based. So, kung anong entry, kung baka Tita May, isang ulo ka lang, Lucky and Nino, kahit dalawa kayo, isang ulo ka lang, isang slot lang ang pwede nyo i-avail na loan. And again, sa paglo-loan, first come, first serve, basis tayo at depende sa available funds. Okay? So sa mga maglo-loan sa akin, magsasend ng message, I will send a screenshot in case na may nag-loan ng magkasunod. So para may proof tayo kung sino ang nauna na nag-chat or magsabi na maglo-loan. So earnings, dito masasummarize ang ating magiging earnings. So automatic tong ating dashboard pag nag-enter tayo ng mga interest, penalties, dito magre-reflect na agad sa earnings kung magkano yung kikitain nyo based on your slot. Kasi kung makikita nyo dito sa baba, dito lalabas na agad, makakalculate na agad ng dashboard natin kung magkano yung magiging earnings per slot pag nagkaroon tayo ng entry sa earnings and interest tracker. So YTD, savings and earnings, so ito combination ng savings nyo at saka yung earnings. So, pag nagkaroon to ng entry, for example, nagkaroon dito ng 2,000, so lalabas dito magiging 6,000. Payables, dito yung mga existing loan or outstanding penalties and interest na dapat yung bayaran. Dito siya i-enter kasi we will track those as well. So, yung YTD payout, year-to-date payout, ito yung mamomonitor nyo na kung magkano magiging expected payout nyo by end of year or year-to-date based sa current earnings natin from interest and penalties. Okay. So, papakita ko ngayon sa inyo kung paano tayo magtatrack ng penalties and interest. For example, today is January 15, 2026. Si Tita May ay nag-incur ng penalty na
50 pesos. Tapos, payment status, paid. Tapos, for example, kami, nag ano kami ng interest na 2,000 pesos. Tapos, paid. So, pag nag-enter tayo dito, kung babalik tayo sa members tracker, automatic, um, makakalculate na yung earnings natin from penalty. From penalty per slot 89.13. Balik tayo dito sa penalties and interest. Iko-compute niya na. Pag nag-enter tayo doon ng data, ito na yung earnings per slot 89.13. Kung babalik tayo sa members tracker, makikita nyo na sa earnings based on your number of slots, magre-reflect na ang inyong earnings. For example, this one, 89.13 times 2 is 178.26. So, automatic lalabas dito yung earnings pag nag-enter tayo ng penalties and interest dito sa tracker natin. And automatic, makakalculate niya na yung combined natin na savings, 4,000 plus 178. So, 4,178.26. Yun yung YTD savings and earnings. So, magpapareho lang siya kasi wala naman tayong existing loans or payables na entry dito. Okay? Clear? So, automatic makakalculate na yan. So, dito makikita nyo na year to date kung magkano talaga yung magiging payout nyo kasama ang inyong interest. So, yan. So, tanggalin natin to at baka, sige, huwag muna natin tanggalin. For example, nag-loan naman si Tita May ang loanable amount niya ay 16,000. So, ang due date niya ay April 1. So, April 1, ang ating usapan, ang interest rate natin is 20% because again, our focus is to save at hindi mangutang. Kaya tinaasan natin ang interest to discourage the members para mag-loan para hindi tayo magbayad ng penalty ng interest. Look, 16,000 times 20 ba yun? 16,000 tingnan ko lang kung tama, times 0.2, 3,200. Sorry, that's 20% per month. So tama, 3,200 per month since ang terms niya ay 2 months. So lumabas na ang kanyang interest ay 6,400, ganun kalaki. Kaya we discourage making loans kasi nga ang focus natin ay mag-save. Kaya natin binuo yung group. Kasi at the end of the year, with 2 slots, sure ka na may 24,000 pesos ka na. So for that alone, nakapag-save ka ng 24,000 in a year, it's an achievement na pagdating sa savings. So yun ang ating primary focus and objective. So added na yung kung magkakaroon tayo ng penalties and interest pero sana as much as possible we limit that kasi napakalaki din ng interest na makukuha natin. Again, sa penalties and interest, we don't penalize members. We don't disqualify them na makareceive ng share sa earnings ng group by the end of the year. So, wala tayong disqualification. Correct? Okay, so there, nag-enter tayo ngayon ng payable natin ni Tita May 22,400 kasi nag-loan siya ng 16,000 pesos. So, ito yung 22,400, 16,000 plus 6,400 na interest, 22,400 ang ating account receivable or AR coming from Tita May by April 1st. For example, dumating ng April, lalagay muna natin siya dito. So, 22,400 ang ating payables. Pag in-enter natin itong 22,400 pesos na to, ang mangyayari, magne-negative ngayon ng account ni Tita Bay. So, magre-red siya kasi ibig sabihin wala siyang savings because yung savings value niya ay naubos kasi nag-loan siya. So, may utang pa siyang 18,000. May negative 18,221.74 siya kasi yung YTD savings niya na 4,000 ay paano ba yun?
Tama, yung YTD savings na 4,000 ay kulang pa para, I mean, nag-loan siya na 22,400, tapos ileles mo yung savings niya, so 18,221 ang negative niya. So, automatic magre-red yan pag nag-enter tayo ng payables dyan sa payables column kung may utang kayo. So, for transparency, hindi naman para, I mean, i-flag yung mga members na may utang because, again, open tayo sa loan, pero yun lang, heads up lang, magre-red ang account nyo. For example, kami naman ang utang kami ng 20, may utang kaming 30,000. Dahil ang loan balance, ang aming YTD savings 7,000, lalabas 22,376.09, negative pa kami. Okay? Kasi kung magtataka kayo bakit hindi whole figures yan, kasi nga nasama, hindi whole figures ang lalabas dito kasi nga nasama na yung earnings natin. Earnings calculation because meron na tayong entry ng earnings at interest from this. Yan. Okay? So, tanggalin natin yung penalties at interest, mawawalan tayo ng earnings sa members tracker. Kita nyo, nawala ang earnings sa members tracker pag tinanggal natin ng penalties at interest. And then, pag tinanggal natin si payables, babalik tayo sa original value na yan, YTD payout natin nung nag-start ako ng presentation. Okay? So, loan tracker dito, itatrack lang naman natin ng loan. Ako lang yung magtatrack ng loan. So, there. Yan. So, lahat, yun nga, auto-populated na, enter lang ako ng data dito. So, makikita nyo, real time, lagi, every payment schedule, once everything is settled. So, once na-receive na rin ng mga hulog, once reconciliate na kami ni Lice, then, makikita nyo lahat ng updates, ng hulog, ng expected yung kikitain by end of the year, yung earnings. So again, for any discrepancy or for any mali na makikita nyo, just send me a message dun sa group and then i-check natin. So ang ating dashboard, this spreadsheet is accessible sa Google. Punta lang kayo sa Google, kung pupunta kayo sa Gmail inbox nyo, yung email notification na nagsasabing sharing this file, click nyo lang yun, maka-open nyo na yung file. Kung hindi naman, punta kayo sa Google Drive. Paano ba yun? Ito yun, no? Pupunta kayo dito sa 9 dots na yan, click on Google Drive. Makikita nyo na yan. Saving Center Group, makikita nyo na yan. Okay? Hindi ata naka-share yung screen ng saving center ng Google, pero yeah, sa Google, Gmail, yung email na sinend ko, and then Google Drive, mas makikita niyo na yung saving center group 2026 file para ma-access niyo lahat ng data anytime, anywhere. Okay, kung may tanong kayo, chat na lang sa group, sasagutin ko. Nag-video na lang ako kasi wala ako ng weekend. Hindi ako makakapag-run ng meeting to present or to explain how to navigate our dashboard. Kaya ito na lang. Thank you. Pag may tanong again, send sa group chat.